Magandang araw ulit mga kabarya. So yung bubuksan ko ngayon yung bago kong package na na-receive from Jomar, kay Sir Jomar. So thank you po Sir Jomar, na-receive ko na po yung item. Nakarang araw pa ito nandito, hindi ko lang agad nabigyan ng oras para mabuksan. So thank you po sir, nandito na po yung item. And bubuksan natin. Sir Jomar po ay online seller on Facebook. Napaka-legit po ng taong yan. Search nyo lang po sa Facebook yung kanyang account at marami pa siya mga item na nilalako for sale, mga commemorative items. So check nyo po siya. Legit po yan sa Sir Jomar. Thank you rin po sir. Okay, just a moment. Check natin, masyadong mahigpit yung pagkaano niya. At mukhang sagana pa si Sir Jomar sa scotch tape ng GRS. Ngayon kasi yung GRS hindi na namibigay ng packaging tape. Naging madamot na sila. Before, kaming mga nagpapaship parati, kumbaga suki na ng GRS, libre kami binibigyan nito packaging tape. Ngayon wala na, ewan ko lang sa ibang branch. And it seems si Sir Jomar marami siyang stock pa. O kaya baka close yung taga GRS. Talagang magawa si ano talaga siya din, malakas siya din. Kaya sagana siya sa packaging tape ng GRS. Pag ako kasi nagpapadala ng item sa GRS, bumibili na lang ako ng sarili kong packaging tape. Dati binibigyan din nila ako pero ngayon hindi na. Okay, so this is it. Wow. Ayan, dumikit sa kamay ko. Okay, so tabi lang natin. So ito na nga yun. Thank you po na maayos yung pagka-packaging ni sir. Okay. So, pagkalam ko, ito yung Centennial na PNB Commemorative Medal or Coin Centennial Commemorative. Pangalawa ko na to. Yung isa ko kasi ay coin lang. Beer lang. So, this one is complete set. Wow. So ito na po siya, lagayan pa lang tiyada na. Akala ko pang Christmas gift. So yung ribbon niya, ano ba yung ribbon niya? Hindi naman siya natatanggal. Okay, yun pala yung pag-open. Wow. See? Wow, as in wow. Yung velvet box niya, halatang customized talaga. And emboss yung pagka-print, hindi siya talagang nakakapa mo yung mga letra, naka-emboss. So first, ibig sabihin nun, personalized talaga yung box, hindi siya naka-order lang compared dun sa isa nating coin na ano ba yun, yung may velvet box din, yung sa 500 years of Christianity in the Philippines sa CBCP. Yun sa kanila palahatang parang pinagawa lang o kaya binili lang sa labas. Dito pa lang sa box pa lang niya, tiyada na. So alam mo talaga na pinagawa nila, customize nila, ginastusan ka nga. Okay, hopefully ganun din expectation natin sa loob. Tiyada din, bubuksan natin. Ay, medyo masikip siya. Paano ba ito buksan? Takong percent, first time ko kasi. First time kong makatanggap ng ganito. Ayun, medyo masikip nga talaga siya. Okay, wow. Uy, so this is it. Ito yung coin at tsaka ano yan. Wow, may siningit pa si Sir Jomar, freebies. So, unahin natin yung freebies. Okay, focus agad natin. So, mga foreign coin from Jakarta, Bali, Indonesia, Jalak, Bali. Saan ba yung Jakarta o Bali, Indonesia? So, mga foreign coin, may Brazil. Ano ba itong isa pa? I think, France to yung ganito franc. So thank you po sir. So mayroon siyang binigay na tatlong foreign coin na freebies. Thank you po Sir Jomar. Maraming salamat sa pa-sorpresa po. Hindi ko in-expect yun na may freebies pala sa loob. Ano ba ito siya? I think France. Ayun, franc nga. Okay, so it's coins from France. Isa, itong 50 centavos. Hindi ako sure anong country. Brazil. And then yung isa, ito na nga yung Bank of Indonesia. Yan, nakasulat.
So maraming salamat Sir Jomar sa freebies coin. Thank you po. Naku, legit talaga. Sabi na sa inyo, legit talaga yung taong to. Galante pa. So maraming salamat sir sa freebies. Nagulat ako dun. And balikan natin yung coin. Wow. Okay. So medyo na-surprise ako. Nawala ako sa focus. Okay. So una-una pa lang impression ko sa box nito. Obviously, ano talaga siya. Naka-customize siya. Maganda pagkagawa. Kasi meron tayong na-encounter before, yung sa 500 Years of Christianity from CBCP, masyadong cheap yung dating ng velvet box nila. So this one, bungad pa lang, alam mo na talaga na naka-ano siya, pina-customize nila. And aside from that, yung velvet box, meron siyang outer box, maganda to siya. Alam nyo kung bakit, protection yun siya sa velvet box. Kasi yung velvet box, madaling mag-accumulate to ng dust, alikabok. Okay, and then madali din to siyang ma-chip pag yung natutuklap, pag ini-insert na kung saan madali. And also madali siyang mag-fade. Dito kita niyo yung kulay niya, masyado pa siyang matingkad yung pagka-blue. So I think anong year ba to siya? Anong year ba to ginawa? 2016 pa to siya na release. Ayan, nandito. So 1 Century of Excellence, 1916 and 2016. So nirelease to siya, yung commemorative medal or coin na to noong 2016, pero napakatingkad pa ng kulay kasi nga naprotektahan siya ng outer box. So yun yung ano nito, outer box niya. Yung outer box niya, hindi siya basta-bastang karton. Okay, talagang pinaganda. Pinaganda yung outer box. Okay, so balikan natin to kasi nailabas ko na pala yung certificate niya. Medyo masikip lang or dinahadahan ko lang kasi parang okay, yung box niya napakakapal na agad yung box niya. And then ito yung kanyang certificate of authenticity. I'm sure nakasulat dito PNB commemorative medal 100 years. Yan. Kasi nga na-establish yung PNB nung 1916 to 2016. So yan yung history nila talaga. Okay. So nandito yung kanilang literature, parang short history. So illustrated daw yung PNB originally established in July 22, 2016. Opening its office in Masonic Temple. Okay, sa Escolta at the Business Artery of Binondo, Manila. So yung Escolta, in that time 2016, nabansagan to sila ng Wall Street in the Philippines. Okay, kasi dyan yung parang financial hub ng Philippines. Ngayon Makati na. Dati yan siya, Binondo, Manila. Yan talaga yung ano natin. And then meron pa siya ditong binanggit noong 1980 daw yung PNB became the first universal bank. Kasi nga na ano na sila, parang na well established na sila. Nag-ano na sila sa buong ano po, ano bang tawag doon? International na sila kumbaga. Ayun, so hanggang meron silang mga short history dito. Basta pagkakalam ko, yung bangko, ito meron pala. 2016 open. So ito yung gate nung Masonic Temple. Yung first headquarter din ng Philippine National Bank. Ito yun siya yung gate nila. Siya, yan yung pinicture nila. Ayan po. Features the Masonic Iron Gate found in the PNB headquarters back in 1916. Okay. Hindi tinipid yung ano niya, literature tsaka ano. Usually kasi isang papel lang. Pero ito siya, marami siyang sinulat. And then yung specification, pinaka-importante. So material is Nordic gold. Composition. So andyan yung composition, copper, ano ba yung iba? Zinc. Hindi ko na maano yung iba. So yung diameter and weight, and then ginawa ito, ayan pinaka-importante, ginawa ng Bangko Sentral mismo. Okay, so napakahaba ng literature niya ng baryang to. Talagang hindi siya tinipid. Even yung box, talaga hindi siya tinipid. Ang lapad ng box. See? Malapad din yung kamay ko pero mas malapad pa ata yung box. And then ito yung coin. Wow. Ito isa ko sa mga nagugustuhan, yung mahigpit yung coin. Katakot yun ah. Balik na natin ulit. Dandan. Okay. So isa to siya sa mga patunay para sa akin. Pag masikip yung ano,
lagayan niya, ibig sabihin, akmang-akma siya. Again, i-compare natin dun sa isang na unboxing ko lately, yung sa 500 years of, ano ba yun siya? Christianity na box, masyadong maluwang na alog-alog, but this one, I believe, di talaga mahulog yan. Ayan, di talaga pero dito tayo para safe. Ayan. So, napaka-safe niya. Kasi akmang-akma. Customize talaga yung box niya, saktuhan para dito. And, we'll see, check. Wow. May ano pa siya, luster. I'm not sure kung kita nyo, pero yung mint luster, yan po yung umiikot-ikot na liwanag. Wow, napakalakas pa. Yung gumuguhit-guhit na ilaw, yan po yung mint luster. Ibig sabihin po, untouched pa yung barya natin. At yung capsule mismo, ayan. Napakakintab pa ng capsule. Marami na kasing ganito, marami ng gasgas. But this one, napakakintab pa, flawless pa, we could say. Wow, napakaganda. Thank you po, Sir Jomar. So, very satisfied ako sa coin na pinadala nyo. And, tama nga yung sinabi nyo na flawless pa talaga siya. So, maraming salamat po sa legit na seller na si Sir Jomar. And then, yung sa likod daw, yun daw yung naka-features niya. Ayan. So, yan yung Masonic iron door. Iron gate pala. Iron gate. Okay, kasi yung headquarters ng PNB, yung Philippine National Bank, yung pinaka first nila na establishment, doon mismo sa temple ng Masonic. Ayan, nakasulat dito, Masonic Temple. Nandun sa Escolta, Manila. Okay. So, doon sila mismo nag-office din. Kaya, kasi that time, 1916, parang yung Masonic Temple, isa siya sa mga pinaka-safe o kaya matawag na bahay na bato talaga. Kaya doon na rin sila naggawa ng ginawa nilang headquarters for banking para safe din yung pera. Wow, napakaganda yung mint luster. Okay. Ayun, meron siyang lagayan dito. Wow, ganyan. So, wala akong masabi dito. Napakaganda pati yung box niya. Napakalaki ng box. Okay. Madalas kasi parang okay. Madalas kasi ay parang ganun lang. Saktuhan lang. Kumbaga, ito siya. Hindi talaga tinipid ang lapad. Okay. Then, halatang akmang-akma siya kasi sobrang fit siya sa loob. Then, yung barya. Yung coin na may mint luster. Wow. Sulit talaga to siya, Sir Jomar. Maraming salamat po. Ngayon meron din ako pang dati ko to, old ko na medal na ganito, PNB. So check nyo. Nakakahiyaman pero sige, tabi natin. Ang layo, di ba? Okay, kahit buksan pa natin to. Hindi niya kayang tapatan yung ganda nitong galing kay Sir Jomar. Okay. So, ang ganda talaga ng itong bagong dating. Yung mint luster, yung umiikot-ikot na liwanag. So, thank you po, Sir Jomar. Ayan, napakaganda ng barya. Tabi na lang natin to. Hindi to yung original niya na box. Nilagay ko na lang din dyan. Mukhang nasapawa na siya. May bago ng hari ngayon. Ang ganda nila talaga. Okay. Okay, for the short history lang din siguro, yung PNB or Philippine National Bank, ang pinakaunang bangko talaga ng Pilipinas ay yung sa mga Spanish, yung sa tinatawag natin na Bangko Espanyol Filipino. Yun talaga yung pinaka-first na bank sa Pilipinas na ginawa ng mga Kastila pa noong 1852. And then, nung sinakop na tayo ng mga Amerikano, tinawag na itong Central Bank of the Philippines. Meron akong banknote. I think wala akong banknote. Check ko ha. I think meron lang ako dito. Commonwealth na to siya eh. Ito, meron ako ditong banknote na nag-depict talaga yung
Philippine National Bank. Ayan. Red and blue. Nakasulat talaga sa seal nila, Philippine National Bank pa. Okay, anong year ba to siya? 1937 and 1921. So, isa to sa mga banknotes or perang papel na gawa ng mga Amerikano nung nasakop tayo during American period sa Philippines. 1921 yung blue, tapos yung red ay 1937. Wala pang World War II. Hindi pa tayo sinakop ng mga Amerikano nung ginawa nila to. Okay, yung likod nakasulat Philippine National Bank. Ayan. So, ito yung mga pera na ginawa ng Philippine National Bank before. Kasi yung Philippine National Bank ay 1916. So, sila yung gumagawa pa dati ng pera. Wala pang Central Bank, kundi sila pa lang yung nauna. Sila yung nauna bago yung Bangko Sentral or Central Bank. So, isa to sa mga gawa nila. And then, nung 1930. Okay, so ito rin siya, 1936. Ayan, mga red. Pero dito nakasulat ay Commonwealth na. Ayan. Dito kasi sa PNB, mostly dito mga foreigner. Ayan, pagkakalam ko Amerikanong presidente siya, sino ba to siya? Lawton ata to, wala akong nasulat dito hindi ko, pagkakalam ko si Lawton to siya. Hindi ako familiar masyado, pero doubt pa. Ayun, McKinley pala, sorry. Ayun, sa taas si McKinley. Ayun. Siya si McKinley. Okay, para sa PNB na seal, red and blue. Si President McKinley. And then, dito na, yung Manila Commonwealth na yung nakasulat sa silyo. Then sa baba is United States of America. Yung mga tao ay Philippine heroes na. So, nandito yung 2 peso. Si Rizal. And then yung 1 peso. Dito rin si Apolinario Mabini. Pansinin yung mga nakasulat, payable in silver pesos. So, ito pa rin siya, yung parang certificate pa yan siya tawag. This certificate, meron equivalent to siya in silver. So, napaka-importante nito dati. So, ito sila 1936, and then yung isa, nung year ba? 1941. Yung mga year nila. And then, I think meron pa ako ditong iba. Ito siya yung sa victory na. Yung kulay blue. Ayan, mga victory na to sila. Ito yung panahon nung after World War II, nung sinakop natin ng mga Japanese. So, unang ginawa ng PNB ay this one. Ito yung ginawa nila ng mga banknotes. And then, nung sinakop natin ng mga Japanese, syempre, hindi na sila makapag-access yung mga government natin, yung Philippine government. So, gumawa na sila ito ng emergency circulating note. Ito siya yung emergency note or guerrilla note na. So, nandyan pa rin yung PNB, Philippine National Bank. So, 1941. 1941, ito na yung umpisa ng World War I. I mean, 2. No. But this one, maganda pa yung pagkagawa nila. Kasi bago pa lang dito nagkagera, so may mga access pa sila sa mga printing machine, sa mga inks, itong paper. Pero habang tumatagal, yung gera, wala na silang access doon sa mga materials nila. Kaya napapansin nyo, nag-iba na rin yung quality. So, meron din tayong, o kaya yung mga ibang provinces, like this one, Commonwealth na yung nakalagay. Yan, Commonwealth na. Pero nakasulat na dito, ano ba yung, anong province na ba to siya? Iloilo ata ito siya eh. Cebu, yun, Cebu. Ayan, nakasulat. Yung mga Quezon, so meron din silang ginawang 2 peso. 2 peso. And, nagkalat na ako. Sorry. So, yan yung mga nauna. And then, yung emergency note, 2 peso. And then, meron din 1 peso nito. Wala lang ako. Then, 10 peso. Ayan, nakasulat dito. Cebu currency. Si Quezon na yung presidente. And then, 20 peso. Yung likod, nakasulat ba sa likod? Ayan, Cebu City, Philippines. So, mga emergency note or guerrilla notes na lang to sila. Pero, anong year ba to siya? 1942. So, swerte pa sila this time
Dahil mayroon pa silang mga papel, yung mga malalayo sa Luzon, gaya ng Cebu, Iloilo. Dahil yung sa Manila mismo, yung dito sa Luzon, nahirapan na magkaroon ng access para sa mga papel. Kaya kung mapapansin nyo, yung iba, hindi na maganda yung quality pagkagawa. Saan ba to siya? Iloilo, ayan. 1942 rin ata. So sa kanila, sa province nila, unlike sa Cebu, meron silang access sa mga printing machine. So sa Iloilo, hindi ganun kaganda katsada yung gawa nila dahil ayan yung sa likod. Philippine National Bank pa rin yung ginamit nila, 1942 na logo, pero yung printing quality hindi na siya ganun kaganda kasi nga sa bukid na lang nila to ginawa. Meron pang mas worse dito. Meron pang mas worse. Okay, and then isa sa mga rare na banknotes gaya nito, hindi na rin ganun kaganda yung pagkagawa. Guerrilla notes. Ito siya sa isang bayan ba to siya or sang, hindi ako sure. Pero may ayan, Tacloban. May nakapagsabi sa akin na I'm not sure kung rare daw to eh. Sabi nila rare daw to or medyo may presyo daw. Hindi ko sure. Nire-research ko pa rin tong banknotes na to or guerrilla notes na to kung ano talaga yung history. So isang red at isang yellow sa Tacloban. So kung merong makapagbigay ng idea regarding dito, please comment lang po kayo. Kasi nagre-research ako dito kung ano talaga to siyang guerrilla notes na to. So yun nga po, after that, nanalo yung Amerikano sa World War II. Yung PNB ngayon, anong year na ba to siya? So ito na yung victory. Yung mga banknotes nila, may ano na sa likod, yan, victory na. Okay. Overprint na sila ng victory. And then Commonwealth, and then wala nang year dito, sinulat na lang series na lang. Ayan, series number 66 dito rin, oh, series number 66. And then yan si George Washington pa ano. And then Jose Rizal, ayan si Jose Rizal. And marami pang iba, kaso lang hindi ko lang nabuo yung domination nito dahil sobrang mahal. Napakamahal i-collect itong mga banknotes na to. Mas mahal pa sa silver coin. Okay, so after nung nanalo ng mga Amerikano or natapos yung World War II, so ito na yung mga banknotes natin. Treasury certificate pa rin sila. At may victory na sa likod. And after that, nung 1949, tuluyan ng tinanggal sa PNB, Philippine National Bank, yung authority na sila yung magawa ng mga pera dahil na-establish na ang Central Bank of the Philippines noong 1949. Kaya noong 1949, iba na yung pera natin, yung mga ganitong mga pera na pinapaano na sa circulation, pinapatanggal na. Okay, tapos pinalitan na siya ng yung Central Bank na talaga. Okay, so kung mapansin nyo, Central Bank, ayan, Central Bank of the Philippines, 20 centavos. Okay, sasahin natin 5 centavos. 5 centavos din pala sa likod, ayan. And then 50, ito yung medyo mahirap sa mga centavos. 50 centavos, 10 centavos, and yung 50 centavos or half peso. Okay, Central Bank of the Philippines, half peso or 50 centavos. Okay, so ito naman yung 1 peso kay Apolinario Mabini. Sa likod, yun pa rin yung simbahan na pinakasikat na simbahan, ang Baraswain Church, yung may pusa daw. So ilan ba yung mga piso-piso ko dito? Piso-piso na lang to sila. Ayan, ang kagandahan dito, sunod-sunod yung serial number, kaya ito yung nagustuhan ko sa kanila. 50, 49, 48, and 47, yung last 2 digits. Okay, ito yung piso ng Central Bank. And then meron tayong 2 peso din, si Jose Rizal. Ilan ba yung 2 peso? 2. Okay, ito siya, hindi na magkasunod. And then sa likod, si Magellan. Ayan, si Magellan, yung landing nila sa Limasawa Island. And then yung 5 peso. Dito kompleto ako sa Central Bank, pero yung dito sa yung English series, napakahirap talaga. Ano ba to siya?
PNB. Tsaka yung BPI, napakahirap buuhin. So sa 5 peso, ayun, meron pa akong tatlo. Hindi lang consecutive number, pero at least meron tatlo. Napakaganda pa ng mga condition. Ito sila, naabutan ko pa to sa Bangko Sentral. Doon ko to nabili. Unfortunately, hindi ko naman in-expect na tataas pa lang presyo ng mga to. Konti lang din binili ko for collection lang, personal collection lang. Ngayon ang mamahal na. So nabili ko rin to sa Bangko Sentral as face value. Halimbawa ito 10 peso. Nung nagpunta ko sa Bangko Sentral last 2011 pa ito, 2010. Face value lang din siya. Kung 10 peso lang din. Pero ngayon, nagkakalaga na to siya ng mga 100 to 300 peso. Okay, so 10 peso. Ito yung Sigumburza, yung tatlong pari. And then meron din akong naswertihan na Star Notes na Central Bank, 20 peso featuring si Andres at si Emilio. Ayan, 20 peso. Ayan, si Andres Bonifacio, katapang na tao. Kartela ng Katipunan. And then yung 50 peso, si Antonio Luna. Sa likod, hindi na to si Magellan, si Legazpi na to siya. Si Legazpi. Napakaganda ng banknote na to. Kung pansin nyo, para siyang kadisenyo ng US dollar. Kaya tawag dito English series. And then yung pinaka high demand, si Tandang Sora, 100 peso. Ito siya galing sa Bangko Sentral, sobrang bago. Ito nabili ko na lang sa mga collector din. Pero ito siya, sayang talaga, 100 peso ko lang to nabili sa Bangko Sentral. Ngayon sa mga auction, maabot na to siya ng 3,000 to 4,000. Wala to siyang ipi. 100% ano talaga to siya, kasi nabili ko sa Bangko Sentral to. Hindi ako sure paano ba to naka-fold. Parang may umbok kasi siya. Hindi naman siya fold. Okay, so 100% talaga siya na walang damage, walang fold. Pero parang meron kasi siyang dark, ayun. Pero pagkapain mo siya, parang makapal siya, parang may buhok, parang ano ata nila yan. Ang tawag yun yung pesa pera, palatandaan. Okay, so napakamahal na nito ngayon, 3,500, jackpot na yun. Okay, 3,000 pala, jackpot na yun, kasi kadalasan 3,500. Yung iba, yung ganitong kondisyon, wala talagang UP, almost perfect. Or perfect pa talaga, umaabot na to ng 4,000. Yung mga ganitong may mga fold, mura na lang to siya. Nasa 2,000 siguro plus, mahigit. Okay, maka-jackpot tayo, nasa 1,000, that's great. Sayang talaga. Kaya kung makapunta ulit ako sa Bangko Sentral, damihan ko na yung bili. So ito yung 200 peso na Central Bank, gawa ng Central Bank, sino naman nandito? Manuel Quezon. And then yung likod, yung Legislative Building. Ayan. Ito siya, mura lang to ngayon, nasa 400 peso. Then I think bumaba na yung price, nasa 350 na lang. Nakita ko sa posting ni Sir Nixon. 200 peso. And then ito rin yung isa kapatsyada na umaabot ngayon ng 5,000 patas yung presyuhan ngayon sa ngayon. Pero dati sa Bangko Sentral, pumunta ko doon, nasa 500 peso lang to. Ito siya pa, I think may fold. Ganito na talaga siya nung nabili ko or nakuha ko sa Bangko Sentral. Hindi talaga siya, crispy pa siya, pero I think may fold. Hindi ako sure kung fold. Parang hindi naman pero parang may mga umbok. Parang yung may mga hibla ng box, yan siguro yung mga palatandaan nila na real money. Di ba ganun yung dati? Or I'm not sure. So 5,500. Isa lang bili ko ako nito kasi nga namamahalan ako. Pero ngayon, di ko in-expect na mas tataas pa yung presyo niya. Nasa 5,000 na to siya pataas. So yan po yung mga banknotes na gawa ng Central Bank of the Philippines na nung inabulis na yung Philippine National Bank. Oh, dami ng banknotes ha. So yan yung mga banknotes sa mga mga lumang pera. So ito yung dati, yung sa PNB, ito yung sa Central Bank na. Sila na yung nagprenta, tinanggal na sa PNB. So yun yung parang history ng PNB, kaya Century of Excellence. Thank you po PNB, and thank you Sir Jomar. Wow, tsada talaga yung barya. Na-amisa ko masyado. Yung mint cluster niya napakaganda.
Flawless pa yung pati yung capsule. Yung iba kasi nito, nagbebenta nito, yung capsule marami ng gas-gas. Unfortunately, yung capsule na to, napakahirap nitong buksan. Pagkalong ko, yan. Actually, hindi to siya design para bubuksan-buksan mo lang basta-basta. Wala kang nabibiling ganitong capsule sa commercial. Sa Shopee, Lazada, wala tayong nabibili. Merong capsule pero hindi siya ganito. Iba kasi ito siya masyadong manipis. Ayan. Tsaka hindi mo siya basta-basta mabuksan, oras na may sara siya. So, naka-exclusive lang natin yung ganitong capsule sa Bangko Sentral. Kasi wala tayong mahanap na kapalitan nito. Okay. Meron yung luma ko dito. Ayan na, talagang luma. Ang layo. Ayan. Ang layo talaga. So, ang presyohan nito dati, kaya ngayon lang ako nakabili, dahil ang presyohan nito dati nasa 1,400 pataas. Ngayon lang to siya bumaba, binigyan na lang sa akin ni Sir Jomar ng 1,000, and then may kasama pang freebies. Pero ito mababa ko na lang din nakuha, nasa 600 lang ito, 600 peso. Coins lang siya, and then hindi na siya flawless. Unlike this one, masyadong flawless. Medyo bumaba lang talaga yung presyohan nito ngayon, kaya ngayon lang ako naka-afford. Dati kasi ang mamahal nito nila. Okay, nasa 1K lang binigay sa akin, and I think palugi niya binenta to. So, thankful ako masyado, Sir Jomar. Maraming salamat po sa pagpaubaya. Sobrang na-amaze ako sa ganda. Pati yung box niya talagang ano siya, hindi siya basta-basta. See? Wow. And then, may cover pa siya. Okay. This one, hindi to original. Ako lang yung gumawa ng cover. Okay, and then may kasama pang freebies, sir. I think dito ko na lang siya ilagay. Kasi madalas ko siyang nami-misplace. I think dito ko na lang siya ilagay. Kung dito siya, hindi na maisasara. Okay, tsaka prone na magasgasan yung capsule. Ingat tayo sa mga ganyan. So, wag na lang. Okay? So, wag na lang para hindi magasgasan yung capsule. Napakaano ng capsule. Siguro mas maganda lagyan ng cover pa nga konti. Mag-cut na lang siya ako ng papel o kaya yung parang cloth para takpan dito siya para maprotektahan talaga. Well, sorry kung maarte ako, ganun talaga. Pag collector tayo, medyo maarte. Okay, so thank you po, Sir Jomar. Na-receive ko na. At nagkaroon tayo ng konting history background about sa Bangko Sentral, Philippine National Bank. So, ito rin yung mga banknotes. Siguro gawa na lang din ako ng vlog for banknotes. Kasama yung mga guerrilla notes. And then yung sa English series. Kasi masyado to silang mahabang discussion. Masyadong malapad yung history nila. So maraming salamat po, Sir Jomar. Thank you po. Natanggap ko na yung item and I'm very satisfied. Salamat din po sa mga freebies na yung pinadala. So kung may kailangan din po kayo pang ibang item, mga kabarya, mga commemorative coin, search na lang po sa Facebook sa Sir Jomar. Ano ba yung buong pangalan niya? I-write ko na lang. Sa Sir Jomar po, i-search na lang siya. Legit po yan, 100% po. Sulit na at guaranteed talaga yung ano niya. Napaka-honest na seller. Kasi tananong ko siya bago niya pinaship. Tinanong ko na, sir, wala ba tayong problema sa walang gas-gas yung capsule? Lahat ng sinabi niya ay tama din nun. Wala siyang wala akong mai-complain kundi sulit talaga. Kasi yung iba, pag sinasabi nilang flawless lang yung coin, pero yung capsule hindi. Ganun, kaya medyo particular ko magtanong. Kasi dapat sigurado tayo na flawless. Dapat pati yung box, walang damage, walang chips, walang anong tawag dun, yung natutuklap. Kasi pag velvet box, prone kasi ito siyang matuklap, masira. Okay? So thank you po, Sir Jomar. Very satisfied ako sa natanggap ko. Maraming salamat po and God bless po. Thank you po. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga kabarya. Please subscribe na rin po sa aking channel. Please click lang po yung button na like and subscribe and share. And thank you po and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.